Unang-una, talagang matagal na namin naririnig na merong mga incentives, mga reward na kung makapatay o kaya makahuli, lalo kung na mga top level, yung sa level 1, medyo mababa hanggang level 4, pataas ng pataas. So, ang kinalabasan, ang naging negative doon, maganda sana yung kasi, punishment and rewards yung pinapanuntunan din. Sa amin din sa mga mission, pagka maganda yung na-accomplish yung mission, siyempre, bibigyan ng incentive, pero medalya, hindi pera. Ang nakasama kasi rito, pagka mayroong reward, nagiging over-eager yung ating mga kapulisan at minsan, nauwi na sa personalan. At kung hindi man, pinipilit na maka-score na sa ganon, makakuha na reward money. Yun na rin yung sinabi ni General Garma na parang pardon the word, pero na parang na-prostitute na yung kalakaran sa operation laban sa droga. If that's the case, sir, I understand ongoing pa naman yung investigation. Pero ano po yung nakikita ninyong pwedeng maging ending nito? Paano natin to dapat tuldukan? Tapusin yung usapan. Ako kung sa aspect ng pagbabalangkas ng batas, ang isasangguni ko, ang solicited as it may be, dapat palakasin natin talaga at gawing independent yung tinatawag na Internal Affairs Service. Kasi sa ngayon, hindi masyado nakaka-function. Kasi hindi tulad sa ibang bansa, lalo sa Estados Unidos, kapag narinig ng pulis na sila ay pinapatawag ng Internal Affairs, talagang alam nila totohanan at meron silang pagkalalagyan kung may kasalanan talaga sila. So ang isang magandang gawin siguro pagka gumawa na ng kasi of legislation bukod pa doon sa pwedeng may mapala ng kaso na yung mga lumabas na mga ebidensya. Pero sa aspeto nga ng pagbabalangkas ng batas, mas magandang palakasin natin yung Internal Affairs Service ng na siya mga ngasiwa doon sa mga abuso at saka mga violation ng mga pulis. Hindi lang yun kasi nakalimutan na natin doon sa PNP law, meron doon tinatawag na People's Law Enforcement Board, yung PLED. Hindi na rin naging active. Yun naman, community-based yun Dangan nga lang, siyempre, pag sinabing PLED, ang iisipin mo, ang nangangasiwa dyan, yung mayor, di ba? Dahil may mga members yan sa community, pero yung mayor yung parang nangangasiwa. So tama yung unang pahayag ni bagong DILG Secretary, John Vic Remulla, at ako'y sumasang-ayon sa kanya, na talagang dapat alisin yung politika sa pulis, tanggalin yung mga politika, yung mga pagpull ng strings ng mga local politicians at saka mga ibang politiko na nakikialam doon sa affairs o sa mga operation ng pulis. Sir, yung sinasabi po ninyo na internal affairs, of course, mga pulis din po yung miyembro nito. Tama po ba? Kasi if that's the case, paano tatanggalin yung politika kung sila-sila rin kasi nagsasagawa ng investigation? I wonder kasi baka that's also one of the reasons kung bakit hindi nagiging effective itong internal affairs sa ngayon. Hindi. Dapat i-structure. Streamline. Dapat ang papasok dyan yung pribadong sektor, mag-a-appoint ng hindi, at saka hindi mga police officers ang dyan. Kung meron man, dapat talaga separate service. Hindi po pwede yung pabalik-balik, pwede ma-assign sa internal affairs, tapos mababalik sa kanyang father unit. Hindi po pwede. Pag nadisino ka sa internal affairs, parang yun na yung permanente mong serbisyo hanggang sa mag-retire ka. Nasa ganun, ma-insulate sa politika. Kasi let's face it, may politika rin sa loob ng PNP. Hindi mawawala yan. Maski anong organization naman, maski sa private sector, may politika rin na umiiral